News Updates. Sa ating mga balita, 150 peso minimum wage hike, suportado ng 77 mga mambabatas ng mababang kapulungan. Philippine Maritime Zones Bill isusumite sa United Nations. Bulalakaw Oriental Mindoro nasa ilalim ng state of calamity dahil sa El Nino. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan ngayon. Hindi bababa sa 77 sa 300 mga miyembro ng House of Representatives ang sumusuporta sa legislated 150 peso daily minimum wage increase sa private sector workers. Sa isang statement, sinabi ni Cavite 1st District Representative Jolo Revilla na may sapat na suporta mula sa Kongreso ang kanyang wage hike proposal. Iginiit ng kongresista na isa ang Pilipinas sa may pinakamababa na average monthly salaries sa buong mundo. Ito'y sa kabila na nakasaad sa 1987 Constitution na karapatan ng mga Pilipino ang pagkakaroon ng living wage. Dagdag ni Revilla, responsibilidad ng gobyerno na taasan ng minimum wage dahil ang low-income earners ang pangunahing nahihirapan sa pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Agad na ipapadala sa United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS ang Philippine Maritime Zones Bill sa oras na maisabatas ito ayon kay Senator Francis Tolentino. Pahayag ng senador, nais niyang makaabot sa United Nations ang nilalaman ng bill para kanilang kilalanin ang lahat ng nakapaloob sa maritime jurisdiction ng bansa kasama ang ating continental shelf at seabed. Nakasaad din sa naturang bill na pag-aari ng Pilipinas ang lahat ng artificial islands na ipinatayo ng ibang mga bansa na nakapaloob sa exclusive economic zone ng Pilipinas. Nitong Lunes, inaprubahan ng Senado ang third at final reading ng Philippine Maritime Zones Bill. Ayon sa Senado, ang proposed bill ay tugon sa 10-dash line map na inilabas ng China. Idineklara ng pamahalaang bayan ng Bulalakaw Oriental Mindoro ang state of calamity dahil sa pinsalang dala ng El Nino. Sa pinakabagong report ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC, nakaranas ng matinding tagtuyot ang mga ilog at palayan sa naturang bayan. Sa kasalukuyan, humigit kumulang na 1,060 hectares ng bukirin at may 1,148 na mga magsasaka ang apektado ng matinding tagtuyot. Ayon sa Department of Agriculture o DA, marami pang mga bayan sa isla ng Mindoro ang nakakaranas ng parehong suliranin sa Bulalakaw. Hinihikayat ni Task Force El Nino spokesperson Joey Villarama ang iba pang LGUs sa isla na magdeklara ng state of calamity para sila'y makakuha ng quick response fund mula sa Agriculture Department. Para sa Kidlat News Updates, ako si Rosalyn Sinchonko, nag-uulat. Atin niyo pong natungayan ang mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama niyo sa bawat pagputok ng balita.